dahil kulang sila, 12 lang sila. 11 yung Cayetano Block plus si Soto, 12 lang sila. Hindi pwedeng magtuloy. Kaya in-adjourn nila, mga kababayan. Gusto namin ipapansin yon. Ngayon, noong sila nung dumating si Senator Chis Escudero, panoorin yung mabuti ito Gusto namin ipakita sa inyo ito, mga kababayan. I-share nyo ito para malaman ng ating mga kababayan na itong mga grupong ito ng mga senador, yung gusto lang nila ang sinusunod nila at hindi nila sinusunod yung rules ng Senado at yung nakalagay sa konstitusyon. Kanina, nung sila, hindi pwede na magkaroon ng business ang Senado kung kulang 12, dapat 13. Eto, panoorin natin. Amen. Amen. The Secretary will call the roll. Tinayan dyan mga kababayan the Secretary will call the roll. Alam nyo ginawa ng Secretary? Hindi siya pumayag. Bakit? Alam niyang kulang. Ano katibayan? Eto. Mavic, the Let Deputy it be put on record that the Secretary refused to call the roll. The Secretary refused to call the roll. Bakit siya nag-refuse? Kasi alam niya na kulang sila, mga kababayan. Alam nung sekretary na 12 lang sila, kaya hindi siya pumayag na mag-call ng quorum o kaya mag-roll call. Kaya anong ginawa nitong si Gatchalian? Palibasa itong tinawag niya, para sa inyong kaalaman, may kaugnayan nito kay COMELEC Chairman George Garcia, mga kababayan. Tuloy natin. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Ayan. Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo, mga kababayan. Nakikita nyo yung nasa screen na yan? Ang sabi ni Cheese, ibinida pa niya na-dismiss na daw ang 3 sa kanyang 5 kaso, mga kababayan. 5 ang nagsampa ng kaso laban sa akin. 3 sa 5 yun ay na-dismiss na. Napatunayan naming wala kaming kasalanan. Yan ang sabi ni Senator Chis Escudero, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, mula noong tumawid ng kabilang bangir si Chis Escudero, ay naabsuelto na. Hindi lang 3. Hindi lang 3. Yung 5 kaso niya, wala na yan, mga kababayan. Absuelto na yan. Alam nyo, mga kababayan, kung kakasuhan ni Ombudsman Remulla itong si Chis Escudero, mga kababayan, dyan, bibilib na talaga ako. Magbabaw na talaga ako kung talagang kakasuhan pa ni Ombudsman Remulla itong si Chis Escudero after niya lumipat sa kampo o sa Gatchalian Block, mga kababayan. Totoo yan. Talagang sasaluduhan ko si Ombudsman Remulla at sasabihin ko sa kanya, yan ang ombudsman. Yan ang talagang totoo at tunay na nagpapatupad ng batas. Yan si Jesus Crispin Remulla. Alam nyo, pupurihin ko talaga. Mga kababayan, iko-content natin yan at papalakpakan natin ng uray langang ako na ti Lucano, mga kababayan pero, mga kababayan, napansin niyo, mula nung lumipat na si Chis Escudero sa Gatchalian Block, wala na. Ultimo yung mga news, media, hindi na inilalathala at ipinahahayag, ibinabalita itong kaso ni Chis Escudero, mga kababayan. Yan ang balinaw dyan.
Pero hindi naman yan. Yan ay pambungad pa lang mga kababayan ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Oo, marami tayong pag-uusapan ngayon. Katulad nito ha. Ito, papakita ko lang sa inyo itong mga nakakaraang mga pangyayari, mga kababayan. Ito, katulad nitong si Erwin Bendalo Tulfo, mga kababayan. Hindi ba? Napakatapang nito mga kababayan. Alam nyo, sinabi niya nung nakaraan? Sabi niya, subukan pa ninyo. Ha? Subukan pa ninyong maghiring-hiringan dyan. Ha? At kakalid ka rin ko kayo, bibit-biting ko kayo. Kung hindi kayo kaya ng usa, ako mismo ang bibit-bit sa inyo. Kukwelyo ang kayo. At ilalabas ko kayo dyan sa plenaryo. Sabi niya, mga kababayan. Para hindi tayo magkamali na sinasabi, mas maganda panoorin natin to panoorin natin. Maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Wow. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, Jaime, magpahiring ka ng blue ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kukwilyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Yan ang sinabi niya noon, mga kababayan, bibit-biting kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Sabi niya kay Senator Alan Peter Cayetano at sa kanyang mga kasamahan, mga kababayan, matindi ito. Pero, panoorin pa natin to Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Siya daw ang legitimate na Blue Ribbon Chairman, mga kababayan. Siya daw ang legal. Siya daw ang totoo at tunay na Blue Ribbon Chairman, mga kababayan. Totoo kaya ito? Totoo kaya ito? May napanood nga ako mga kababayan Ang sa amin nung napanood ko, kung questionable ang pagkakatalaga sa iyo, questionable din ang pagiging Blue Ribbon Chairman mo. At lahat ng gagawin mo, magiging questionable na lahat. Totoo yun. Mga kababayan. Pero mga kababayan, yung tapang niya, mga kababayan, napanindigan ba niya yon? Siya ba ay talagang tunay na matapang? Alam nyo, mga kababayan, sabi ko nga, ang tunay na matapang, hindi yan nagsasalita. Hindi yan umiimik. Yung tunay na matapang, kadalasan, gumagawa lang yan. Walang sinasabi. Maniwala kayo, mga kababayan. Eto tingnan natin ngayon. Yung bang tapang niya talagang nagtuloy-tuloy? Sukdulan ba? Talaga ba bang matapang ito? Panoorin natin to. A few moments later. Nagsorry si Senator Erwin Tulfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaresto sila. Giit ng senador. Nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang frontline report. Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tulfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tulfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Ano daw mga kababayan? Nagsorry ang senador sa kanyang pahayag. Wala Yumuko mga kababayan. Ganyan ba matapang? Tuloy. Di raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Tapos, kayo naman ang gumagawa ng pagkakawatak-watak. Sino ba gumagawa ng paggulo dyan sa Senado? Hindi ba kayo? Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo.
Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ayun mga kababayan nakapanood na natin hanggang doon lang. Hanggang doon lang yung video at ang gusto lang namin ipapanood sa inyo, ito pa lang si Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. Wala pa lang walang paninindigan. Oo. Nakabasa lang yung mga post ng mga, alam nyo mga kababayan, noong nag-post, nung nagsalita si Senator Erwin Tulfo tungkol dyan sa mga sinasabi niya na kukwelyuhan, bibit-bitin, dadalin sa labas. May mga nag-post na mga kababayan natin. Yung sinabi niya kasi, subukan pa ninyong maghiring-hiringan dyan. Kasama rito si Senator Marcoleta, mga kababayan Kasama si Robin Padilla, Pia Cayetano, Loren Ligarda. Bibit-bitin ko kayo. Sabi niya, kahit sino pa kayo. Kasama doon yung mga hindi lang si Senator Alan Peter Cayetano ang tinutukoy niya rito, mga kababayan. Oo. Nung may nabasa siya kasi, ang dami kasi nag-post na mga kababayan natin na subukan mo na ganito, ganyan. At titignan natin. Nung nabasa niya siguro, napakaraming mga post na gano'n na nagsilabasan. Eto na, nagsorry na mga kababayan. Hindi pala ganun siya katapang. Gusto raw ayusin na lang daw. Nakikipagbati mga kababayan. So ito mga kababayan, yung kanyang, ito pa ang mahalagang pag-uusapan natin dyan mga kababayan, yung kanyang pagiging chairman sa Blue Ribbon. Para sa akin illegal talaga yan. Illegal kasi hindi naman, paano natin masasabing illegal yan? Patutunayan natin na illegal yan mga kababayan. Hindi tayo gumagawa ng kung ano-ano lang dito. Wag na dun sa mga malalalim na teknikalidad na tawag dito, malalalim na nilalaman ng batas. Wag na tayo doon. Ito na lang. Ipapapanood po namin sa iyo yung katunayan na walang pundasyon, hindi naaayon sa tuntunin o rules ng Senado at illegal ang pagkakatalaga kay Senator Erwin Tulfo bilang Blue Ribbon Chairman. Paano yan, Kadyas? Ito mga kababayan, ang ipapapanood ko po sa inyo ay itong nangyari noong mag-walk out itong mga Bendalo members, mga kababayan. Yan ang bagong pangalan nila po ngayon Members of Bendalo. Kunana ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Nung nag-walk out sila, pinag-uusapan yung tungkol dun sa isinusulong amyenda sa batas. Meron lang gustong idagdag si Senator Marcoleta na ang mga kasamahan nila, kung sakali man, kahit hindi lang si Senator Bato, kahit sino sa kanila, makikinabang silang lahat kung sakasakali man na may wala sa kanila doon sa plenaryo, nasa labas, at hanggat nandito sa loob ng area of responsibility ng Pilipinas, pwede siyang makisama, lalong-lalo na sa butuhan. Ito ang kinontra nitong mga members ng Bendalo, mga kababayan. Kaya sila lumayas, kaya sila ay nag-walk out. Ngayon, noong hihingi o iminungkay ni Senator Alan Peter Cayetano na i-divide nilang house, magbobotohan, ito nangyari dyan pansinin nyo ito, mga kababayan, pansinin nyo ito. Move that we divide the House. And the voting will be done via Viva Voce. Madam President, Minority Leader. I move to adjourn or a quorum call. Narinig nyo? I move to adjourn a quorum call. Ibig sabihin, alam kasi ni Senator
Tito Soto, nakulang sila sa bilang, kaya nagmumove siya na mag-roll call ng quorum, mga kababayan. Nagits niya yon. Yun ang sinabi niya. Kasi bago siya tumayo, binilang niya, oy, 11 lang sila plus ako. E di 12 lang kami. Dapat, para magkaroon ng quorum, kailangan 13 kami. Kasi 24 ang senador. Tama o tama? Ganun yon, mga kababayan. So, tumayo, I move na magkaroon ng quorum call. Yan ang sabi niya. Ito tingnan natin, tuloy natin. Para maintindihan nyo ito, mga kababayan para maintindihan nyo. Ilan ba? Nagbilang si Senator Alan Peter Cayetano, narinig nyo, ilan ba? Nung nabilang ni Senator Alan Peter Cayetano na 11 sila plus si Senator Tito Soto, 12. Siya na lang ang inaiwan dahil nilayasan siya ng kanyang mga kasama. Iniwan siyang mag-isa na lumalaban. 12 lang sila. Kaya ano sabi ni Senator Alan Peter Cayetano? That is a higher precedence, Madam President. So I only see the minority leader representing the minority. The others had left. Ayan nagbibilang. Kung naririnig nyo, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kababayan, nung sinabi niyang nag-move ng roll call, quorum roll call, o quorum call pala, ito kasi, nakakalito kasi itong quorum na ito Dahil dyan sa quorum, kaya nagkagulo ang Pilipinas, mga kababayan, dahil sa quorum na yan. Ang alam ko lang kasi kolorum hindi itong quorum talagang magulo ito, mga kababayan. Narinig nyo, nagbibilang si Senator Cayetano, binibilang niya kung ilan yung nandun. Inobject ba niya? Inobject ba nila yung motion ni Tito Sen, mga kababayan? Madam Chair, we will not object, but for the record, Yes. they scampered out. So we will not object, Madam Chair. In fact, we move that we adjourn till 5 p.m. Madam President, Monday. Ayan mga kababayan, nakita kasi ni Senator Alan, na 12 lang sila, mga kababayan. Kaya, yung sinabi ni Tito Sen ay hindi na kwinisyon. Nag-boom na sila na mag-adjourn ng ganitong araw. Pero ito ba yung si Senator Marcoleta? Pakinggan natin. Before that, Madam Before we- President, motion to adjourn is not debatable. Akala ko ba magaling sa rules? We're not debating. It's not debatable. Ito motion to adjourn is not debatable. Hindi naman talaga. Totoo yun. Pero hindi naman nila dinidebate siya Meron lang parliamentary, panungurin na nga natin. Ang gulo nyo. Not debating minority Move report. to adjourn. I'm not not debating, debating, Madam and we Chair. will indeed adjourn. Parliamentary inquiry. Yes, Senator Query. Nung pong nagsimula tayo, Madam, meron po ba tayong quorum? Yan. We had a quorum. Yes. Meron kasi napakarami nila Bago pa mag-walk out, kaya sila nakapagsagawa ng business, kaya sila nakapag-proceed sa sesyon dahil meron silang quorum, mga kababayan, bago pa sila mag-walk out. Yes, Madam President. Kapag ka po ba nag-walk out ang minority, nawawala po yung quorum. Nagsimula po tayong may quorum. It doesn't matter if they walk out. Yes, I think we still have the quorum. Madam President, once there is a quorum call, you have to call the roll. Ayan ipinipilit ni Senator Soto na mag-roll call ng quorum. Mayroon kasing quorum call Kailangan, lahat ng senador, papangalanan niya yan, titingnan nila kung present, ilan yung nandun. Alam kasi ni Soto yon, mga kababayan. Alam niya na hindi pwedeng magsagawa ng business ang Senado kung hindi mabubuo yung 13. So, ang magic word dito, mga kababayan, 13, hindi 12 13, tandaan nyo po yan. Alam niya yon.
kahit present lahat o kulang kanina o Oh. there was a motion to dispense, whatever that is. Not May upon a quorum- situation, quorum- Madam President, when motion they, when they motion to readily adjourn and willingly walk out. takes precedence. Hindi po yung covered ng rule natin, Madam President. Madam Kung saan Ayan o, alam nyo si Soto sa pagkakataong yan, kasi alam ni Senator Marcoleta eh. Nababasa ni Senator Marcoleta yung iniisip ni Soto, kaya nga gumaganong-ganon si Soto kasi tagilid siya dyan, mga kababayan. Pero, hindi nila pinairal yung gusto talagang ipilit ni Senator Marcoleta, pero mabuti na lang, malambot itong si Senator Cayetano. Kasi nagparaya siya eh. Tingnan nyo ha. As reiterated by the Senate President and as conveyed by the Minority Leader, former Senate President, the rule states that the motion to adjourn takes precedence and not taking sides. 5 p.m. Monday. And we will adjourn session. Mga kababayan, yang napanood nyo na po na yan, kaya namin ipinapanood po yan sa inyo, ang gulo-gulo, na bulol-bulol na tayo dito dahil yan sa quorum na yan, mga kababayan. Kaya namin ipinapanood po sa inyo yan, mga kababayan, dahil gusto naming ipakita na noong panahon na yan, kung hindi ako nagkakamali ay May 26, tama, May 26 nga yan, ay ayaw nila ang grupo ni Soto na magtuloy ang sesyon dahil kulang sila, 12 lang sila. 11 yung Cayetano Block plus si Soto, 12 lang sila. Hindi pwedeng magtuloy. Kaya in-adjourn nila, mga kababayan. Gusto namin ipapansin yon. Ngayon, noong noong dumating si Senator Chis Escudero, panoorin yung mabuti ito ha. Gusto namin ipakita sa inyo ito, mga kababayan. I-share nyo ito para malaman ng ating mga kababayan na itong mga grupong ito ng mga senador, yung gusto lang nila ang sinusunod nila at hindi nila sinusunod yung rules ng Senado at yung nakalagay sa konstitusyon. Kanina, nung sila, hindi pwede na magkaroon ng business ang Senado kung kulang 12. Dapat 13. Eto, panoorin natin. Amen. Amen. The Secretary will call the roll. Tinayan dyan mga kababayan the Secretary will call the roll. Alam nyo ginawa ng Secretary? Hindi siya pumayag. Bakit? Alam niyang kulang. Ano katibayan? Eto. Mavic, the Let Deputy it be put on record that the Secretary refused to call the roll. The Secretary refused to call the roll. Bakit siya nag-refuse? Kasi alam niya na kulang sila, mga kababayan. Alam nung Secretary na 12 lang sila, kaya hindi siya pumayag na mag-call ng quorum o kaya mag-roll call. Kaya anong ginawa nitong si Gatchalian? Palibasa itong tinawag niya para sa inyong kaalaman, may kaugnayan nito kay COMELEC Chairman George Garcia, mga kababayan. Tuloy natin. Let the Deputy Secretary for Legislation to call the roll. Ayan. Roll call of members. The Honorable Senators Aquino, Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian, Go, Hontiveros, Lacson, Lapid, Legarda, Marcoleta, Marcos, Padilla, Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camille, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Nakita nyo yan, mga kababayan. Ilan yung tinawag nilang senador? 24. Ilan ang present? 12. Ano sabi ni Gatchalian nga agraraman nga agbaling nga Senate President, mga kababayan?
the chess declares a quorum. Napansin niyo yan, mga kababayan, 12 lang sila. Pwede mag-quorum pag 12. Sa kanila, sa grupo nila pwede, mga kababayan. Pero sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi pwede yung 12, kailangan 13. Mga kababayan, alam nyo po kung bakit po namin nire-refresh po ito sa inyo. Para hindi kayo madaya. Opo, para hindi kayo madaya. Ito pong ginagawang ito ngayon ng mga nasa, sabihin na nating mga nasa Gatchalian Block, ang tawag nga ni Senator Marcoleta dyan ay members of Bend the Law, ay kung ano lang yung maibigan nilang ipatupad, kung ano yung gusto nilang gawin. Dapat yun ang masunod. Walang makakapigil. Bakit? Suportado po sila, mga kababayan. Suportado po sila ng, sabihin na natin, suportado sila ng Malacanang. Hindi na tayo magpapalikoy-ligoy pa. Kaya matatapang po itong mga ito na kahit alam nilang hindi naaangkop, hindi nararapat, bawal at illegal, ginagawa pa rin nila, mga kababayan. Nakita nyo po? Kaya mga kababayan, ang pinaka mabuti na gawin natin, siguro, ipanalangin natin itong mga ito, mga kababayan. Opo, ipanalangin natin na sana itong mga isipan ng mga ganitong klase ng senador, sila po kasi ang sila po kasi ang gumagawa ng mga batas. Sila po ang inaasahan ng sambayan ng Pilipino para magmalasakit sa kanila tungkol sa kanilang kapakanan, tungkol sa mga bagay sana na mabubuti para sa bansang Pilipinas, pakinabangan ito ng mga Pilipino. Pero itong mga ganyang klase ng senador, sana ipanalangin po natin, mabago ang kanilang mga isipan, magising sila sa katotohanan, at panindigan nila kung ano yung tama. We want the truth. Hindi ganyan na kung ano lang yung gusto nyong mga ibigan kahit illegal. Kaya sabi ni Senator Loren Legarda, kung napanood nyo yung nakaraang content natin, mga kababayan, yung sinabi niya, yung pagkakatalaga kay Win Gatchalian na agraraman na agbibisin nga agbaling nga Senate President, mga kababayan, illegal yun. Kahit pa acting ka, hindi pwede. Bakit? Mayroong existing na Senate President. Hindi ka pwedeng makialam dyan. Wala kang pakialam dyan. Hindi mo pa panahon. Pinipilit mo yung sarili mong maging Senate President. Press con ka ba? Pwede kang pumirma ng ganito. Magpre-preside ka sa impeachment. Ano pakialam mo dyan? Hindi ka naman itinalaga. Hindi ka naman legal, legit. Bakit ganon, mga kababayan? At lahat ng mga naitalaga na chairman ng bawat komite, lahat yan illegal, sabi ni Senator Loren Legarda. At yun talagang nasa konstitusyon, yun ang nasa rules ng Senado. Kaya yung mangyayaring blue ribbon na pagdinig mamaya sa Senado, alas 10 yun eh. Illegal din yun, siyempre. Pero panonoorin natin, tingnan natin kung paano mag-hearing ang blue ribbon na hindi legal. Panonoorin natin yan. Alam natin hindi legal yan. Hindi, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi otorisado ang blue ribbon na pagdinig yung naka-schedule ng June 8 na yan. At ngayon nga po yun, mga kababayan. Pero titingnan natin mga kababayan, yung June 4, yun ang talagang legal. So mga kababayan, sana naunawaan ninyo, kaya namin sinabi ito para ma-refresh sa inyo. Maikalat sana ninyo ito, mga kababayan, para hindi madaya yung ating mga kababayan na ipinipilit pa rin nila. Isipin mo, ganito kasi yan, mga kababayan. Ninakawan tayo ng trilyon sa Kabangyaman. Itong mga ibang mga kababayan nating mga Pilipino, sa halip na sisihin natin yung mga magnanakaw, hanapin, ipakulong, mapanagot,
ipinagtatanggol pa nila, mga kababayan. Anong klaseng isipan? Ipagtatanggol mo pa yung mga magnanakaw sa halip na makisimpatya ka dun sa mga naghihirap nating mga kababayan, magkaroon ng hustisya, katarungan. Hindi. Ipinagtatanggol mo pa. Anong klaseng ugali yan at isipan yan? Di po ba, mga kababayan? Bueno, mga kababayan, sa kahuli-hulihan, sabi nga, lagi namin sinasabi, tayo po o kayo po ang arbiter, mga kababayan. Kayo po ang magpapasya, huhusga sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. Tungkol dyan sa mga ganid sa kapangyarihan na mga pinuno ng ating bansa, mga kababayan. Pero, hindi po, hindi po pangmatagalan yan. Walang permanente dito sa mundo, mga kababayan, tandaan nyo po yan. Lahat ng bagay mayroong hangganan. Lahat ng bagay mayroong pong hangganan. At yan ay malapit na. Oo. Bueno mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad. Mga kapatid po naming patuloy po na sumusubaybay sa ating munting programa. Lagi namin sinasabi po sa inyo, nasaan man po kayo at ano man po ang inyong ginagawa, lagi po kayong mag-iingat. Bye-bye!